Paano sinagip ng isang hacker ang internet? Si Andres ay nagra-run ng mga normal na software tests. Sa una, parang normal lang ang lahat. Pero may bigla siyang napansin. Isang spike at hindi ito normal na CPU load. At hindi niya maintindihan kung bakit ganito. Hindi alam ni Andres na hindi lang ito simpleng bug, kundi isang backdoor na itinago. Isang backdoor na itinanim sa loob ng ilang taon ng mga kalabang grupo, posibleng mga hacker na suportado ng isang bansa, at ready na itong kumalat sa buong mundo. At pag nagkataon, bibigyan nito ng access ang mga gumawa nito sa milyon-milyong servers sa buong mundo, pati na rin sa mga system ng ospital, mga kumpanya, at pati buong gobyerno. Kumbaga, parang master key ito ng internet, at lahat ng nakakabit dito, nasa kamay na ngayon ng mga kriminal. Wala pang alam si Andres sa lahat ng ito, pero hindi niya alam na ililigtas niya ang buong internet. Pero bago yan, ay hihingi lang sana ako ng isang like at subscribe. Malaking tulong na ito sa aming mga content creator. Salamat po. Para maintindihan natin ang kwento, kailangan muna nating gumawa ng kaunting turn papunta sa mundo ng software engineering at pag-usapan ang isang maliit pero importanteng piraso ng code. Maraming software sa mundo ang pag-aari ng kumpanya, katulad ng Word na pag-aari ng Microsoft. Mga empleyado lang ng Microsoft ang pwedeng mag-edit o mag-develop pa ng software na iyon. Pero meron ding tinatawag na open source software at parang Wikipedia ang style nito. Nakapublic ang source code, pwedeng makita at gamitin ng kahit sino. At halos kahit sino pwedeng mag-suggest ng changes. Dahil dito, marami nang na-create na programs na naging foundation ng digital infrastructure natin. Kahit sino pwedeng tumulong sa open source projects, pero usually may iilang tao lang na in charge. Sila ang tinatawag na maintainers. Sila ang may final say sa code at sila rin ang nagre-review ng mga pagbabago bago ito ma-approve. Si Colin ay isa sa mga maintainers na iyon. Matagal na siyang nagtatrabaho sa Linux tool na tinatawag na XZ Utilities. Ang Linux ay ang pinakamalawak na gamit na open source operating system sa buong mundo. Ito ang nagpapatakbo ng karamihan sa servers, mainframes at lahat ng top 500 supercomputers sa mundo. Ang XZ ay isang data compression format at kasama ito sa halos lahat ng major Linux distributions. Ang Linux distribution ay parang buong package ng essential programs na kailangan ng computer mo para gumana. Iba-iba ang design ng distros, depende sa purpose. Ang XZUtils ay ginagamit para i-compress at i-package ang data para mas mabilis itong matransfer at ma-store. Parang zip files din ang function nito. Na-develop ni Colin ang tool noong 2005. Simula nun, siya na ang naging maintainer nito. Siya ang nagre-review ng mga suggestion at siya rin ang nag-a-approve o hindi. Pag na-approve na ang changes, pwede na itong isama sa bagong version ng XZUtils sa mga Linux distros. Pero lately, nagkaroon ng konting problema sa proseso. 2 volunteer developers ang hindi masaya sa kung paano i-handle ni Colin ang pagiging maintainer. Feeling nila, masyado siyang mabagal mag-reply sa mga requests at messages. Kita sa tono ni Anant na frustrated siya. Sabi niya, "Nag-iwan ako ng tanong dito 1 linggo na ang nakalipas, pero wala pa rin akong naririnig na sagot." Si Jiga Kumar naman, halatang sawa na rin sa bagal ng takbo ng development. Sabi niya, "Sa takbo mo ngayon, duda akong makikita pa natin ang 5.4.0 release ngayong taon." Ang tanging progress simula pa noong Abril ay mga maliliit lang na pagbabago sa test code. Sinabi pa niya na baka kailangan na ng bagong maintainer. Sabi niya, "Dennis, mas mabuti pang maghintay ka na lang ng bagong maintainer o kaya mag-fork ka na lang ng sarili mong version. Wala nang saysay ang mag-submit ng patches dito ngayon. Yung current maintainer mukhang nawalan na ng interest o wala nang pakialam sa pag-maintain. Mukhang nahihirapan na talaga si Colin sa dami ng trabaho. Kasi unpaid hobby lang niya ang pag-maintain ng XZUtils. Pero halatang gusto ni na Anant at Kumar na may mas active na tao na humawak ng project, yung mas mabilis mag-reply at mas maraming oras." Bilang reply kay Kumar, sabi ni Colin, "Hindi naman nawala ang interes ko, pero medyo limitado na talaga ang kakayahan kong makafocus, karamihan dahil sa matagal ko ng mental health issues, pati na rin sa ilang mga bagay." Sabi rin niya, "Kamakailan, nakipagtrabaho ako ng kaunti kay Giatan Offlist tungkol sa XZUtils at posibleng mas malaki na ang role niya sa project sa future. Tignan na lang natin." Si Giatan unang lumitaw sa GitHub noong Enero 2021. Mahigit 1 taon siyang nag-contribute sa ibang projects.
Tapos noong 2022, nagsimula na siyang mag-submit ng changes para sa XZUtils. Simula noon, naging regular contributor na siya. Dedikado si Tan at magalang. Nagsusulat siya ng maayos na messages at tumutulong sa kahit saan pwede. Sabi niya minsan, "Ang galing ninyong dalawa na umabot na sa ganito kalayo itong feature. Sabihan niyo lang ako kung ano masasabi niyo sa mga patch na to kapag may time kayo. At okay lang ba ito o baka may naidagdag akong bad bugs? Gusto ko lang tumulong bilang helper elf maybe." Baka dahil sa mga nakakainis na message ni Anant at Kumar, nakaramdam ng ginhawa si Colin na may tumutulong na sa kanya. May taong pwedeng magbawas ng load at actively nagtutulak sa project. Sinabi pa ni Colin na ang maintainer ay kailangan may skills, time, at interest para manatiling committed sa software. At parang check lahat iyon kay Gia Tan. Pero hindi pa alam ni Colin na may mali kay Tan. Noong Hunyo 2022, na-promote si Tan bilang co-maintainer. Unti-unti na siyang nagkakaroon ng mas malaking control sa project. Habang lumilipas ang taon, nagsimula na siyang mag-edit ng XZUtils mag-isa. At noong Marso 2023, binago niya ang contact email sa OSS Fuzz, isang service na tumutulong maghanap ng bugs sa open source projects. Simula noon, kay Tan na lang napupunta ang mga security alerts at hindi na kay Colin. Pagkalipas ng konti, may bagong user na nagngangalang Hans Jansen na nag-submit ng change request para sa XZ at inapprove ito ni Tan. Pagkatapos ng 9 na buwan, Marso 2024, nagpadala si Jansen ng message sa Debian project. Ang Debian ay isang kilalang Linux-based operating system na sikat dahil sa stability at security nito. Gusto ni Jansen na isama ng Debian team ang bagong version ng XZUtils sa susunod na Debian release. Sabi niya, ito raw ay mag-aayos ng isang particular na bug. May dalawa pang users na sumali sa usapan para purihin ang fix na yon, sina Corin at Mizu Eater. Pero nang may isa pang user na raise ng concern, halatang nairita si Corin at agad siyang sumagot. Sabi niya, imbes na pagdebatehan pa kung sino ba talaga ang tamang mag-upload nito, pwede bang ayusin na lang agad? Hindi nagtagal, isinama ng Debian project ang bagong version ng XZUtils sa preliminary version ng operating system nila na tinatawag na SID. Sa parehong panahon, si Andres Freund ay nagtatrabaho bilang developer sa Microsoft. Active din siyang contributor sa isang open source project. Kaka-download lang niya ng latest version ng SID para mag-run ng tests sa project niya. Hindi pa ito para sa public release at nakamark bilang unstable at insecure. Gamit ito ng developers para mag-test ng bugs bago ma-integrate ang mga bagong features. Habang nagtetest, may napansin si Andres na kakaiba. May isang bagay na kumukonsumo ng sobrang daming CPU resources sa SSH. Ang SSH ay ginagamit para ma-access ang Linux machines remotely. Bakit parang ang SSH ang sobrang kumakain ng CPU? Napansin din niya na bumagal ang performance. May delay na 500 milisegundo. Isang bagay na halos walang ibang makakapansin. Pero napansin iyon ni Andres. Kaya mas tinutukan niya ang SSH at na-realize niya na may kinalaman ang delay sa XZUtils. Sa maraming Linux distributions, may dependency ang SSH sa XZUtils. Ibig sabihin, ginagamit ang ilang XZ functions kapag nagra-run ang SSH. Mas lumalim pa ang pag-investigate ni Andres sa XZUtils. At nadiskubre niya na may isang tao na nagpasok ng malicious na code. Ang code na ito ay nagbibigay daan sa isang tao para makapasok sa system gamit ang SSH. Isa itong backdoor. At sobrang galing ng pagkakatago ng backdoor na ito. Walang nakapansin kahit during review at testing ng code. Isang sobrang delikado at matalinong cyber attack. Pero dahil sa disguise nito, nagkakaroon ng kaunting delay ang malicious code. At yan mismo ang delay na napansin ni Andres Freund habang nagpapatakbo ng SSH. Noong Marso 27, nagpadala ng email si Andres sa Debian security team para i-report ang natuklasan niya. Pagkalipas ng ilang araw, ginawa niya itong public. Nag-publish siya ng post sa Mastodon. Sabi niya, ang malicious code ay nakatago sa 2 version ng XZUtils. At may kutob din siya kung sino ang nagtanim nito, si Gia Tan. Siya ang palihim na naglagay ng backdoor sa version ng XZUtils bago pa ito matuklasan ni Andres. Nang gawing public ni Andres ang kanyang findings, nagkagulo. Totoo ba? Isang tao lang ang nakapigil sa napakalaking cyber attack? Baka ito na ang isa sa pinakamalaking tech stories ng taon. Dahil sa curiosity niya, parang nailigtas tayo sa isang napakasamang cyber attack.
Naglabas agad ng emergency security alert ang US Cyber Defense Agency. Buti na lang, hindi pa gaanong kumalat ang tampered software. Pero nakapasok na ito sa test versions ng ilang major Linux distros. Ibig sabihin, konting-konti na lang at kakalat na sana ito sa buong mundo. Isang army ng developers at cybersecurity experts ang agad na kumilos. Sa loob lang ng ilang oras, nakabuo sila ng fix para ma-neutralize ang backdoor. Kung nakalusot talaga ito sa final versions ng maraming operating systems, sobrang lala ng pwedeng mangyari. Makakapasok ang mga attacker sa napakaraming system nang hindi alam ng may-ari. Parang nabigyan sila ng master key sa daan-daang milyong computers at servers sa buong mundo. Ginagamit ang Linux operating systems sa mga paaralan, universidad, ospital, pati White House, House of Representatives, at Senate sa US. Isang bagsakan lang, pwedeng pabagsakin ng attackers ang critical services sa buong mundo. Pwede silang magpakalat ng malware o magnakaw ng sensitibong impormasyon. Walang ibang pwedeng sabihin, nakaiwas talaga ang mundo sa isang napakalaking sakuna dahil kay Andres Freund. Ang silverback gorilla ng mga nerds, ang final boss ng internet, ang Microsoft developer na tinuring na bayani, at syempre, naging meme agad ang story niya. Pati ang CEO ng Microsoft na si Satya Nadella, binati siya sa effort niya. Lahat ay nakahinga ng maluwag. Naiwasan ang disaster. Pero may isang tanong pa rin. Sino ba talaga ang may gawa nito? Hindi naniniwala si Andres Freund na si Tan lang ang gumawa nito mag-isa. May hinala siyang may mga kasabot ito. Ito ang mga users na pinaghihinala ang kasali. Mukhang sinadyang i-pressure nina Anant at Kumar sila si Colin para bigyang daan si Tan. Tapos sina Jansen, Corin at Misu ang nagtulak ng update. Isang masterclass ito sa tinatawag na social engineering. Ito yung mga paraan kung saan minamaniobra ng attacker ang tao para gumawa ng isang bagay na hindi nila dapat gawin. Gaya ng aksidenteng pagbibigay ng password o pagbukas ng high security door. Ang grupo sa likod ni Jiatan ay sobrang talino. Para makapasok sa XZ-Utils, hindi lang technical skills ang kailangan. Kailangan din ng sobrang pasensya. Isang taon, nag-contribute si Tan sa ibang projects para lang mag-build ng trust. Bago pa siya nagsimulang mag-suggest ng changes sa XZ-Utilities. Tapos, lumipas pa ang 2 taon bago niya tuluyang naipasok ang backdoor. Ayon sa mga eksperto, posibleng state-sponsored hackers ang may gawa nito. Pero anong bansa? Walang bakas ni Jiatan online sa unang tingin. Pero parang Chinese ang pangalan niya, Jia Chongtan. At kung titingnan ang timing ng mga posts niya, tugma ito sa UTC plus 8 time zone. Pero baka panlilinlang lang ito para itago ang totoong pagkatao at lokasyon ng hacker. Kung gumugol ka ng taon sa paggawa ng sobrang detalyadong plano, nag-build ng trust at dahan-dahang kinukuha ang kontrol, mag-iiwan ka ba ng halatang bakas tulad ng time zone? Madaling pekein ang time zone. Pwedeng baguhin lang ang settings ng computer sa UTC plus 8 bago mag-submit ng kahit anong contribution. At yan nga ang pinapakita ng analysis sa account ni Tan. Ayon sa analysis, nagtatrabaho si Jiatan kahit na sa mga major Chinese holidays. Mas lalo pang nakakapagtaka na tahimik ang account niya tuwing Pasko at Bagong Taon. Na regular working days lang naman sa China. At kung totoong nasa UTC plus 8 time zone siya, ibig sabihin, gabi siya palagi nagtatrabaho. Pero hindi ganun ang pattern ng activity niya. Ayon sa analysis, posibleng nasa Eastern Europe talaga si Tan. May ilang pagkakataon daw na nakalimutan niyang baguhin ang time zone. May 3 commits na na-record sa UTC plus 2 at 6 sa UTC plus 3. Kung totoo iyon, ibig sabihin, karaniwang nagsisimula siyang magtrabaho ng alas 9 ng umaga at natatapos ng alas 5 ng hapon. Parang normal na day job lang. Ayon sa mga eksperto, posibleng ang totoong trail ni Jiatan ay papunta sa Russia. Mas specific, papunta sa APT-29. Ito yung hacker group na tinatawag ding Cozy Bear. Isang state-sponsored group na kilala sa mga high-level at komplikadong cyber attacks. And kung titingnan ang estilo ng XZ-Utils hack, swak na swak ito sa playbook nila. Pero sa ngayon, wala pa ring solid na ebidensya. Ang open source software, syempre may mga advantages. Pero kung may isang bagay na pinatunayan ng kasong ito yung kung gaano ka-vulnerable ang digital infrastructure natin. Sobrang lapit na natin sa isang malaking sakuna. Ang daming critical na sistema ngayon ay umaasa sa open source software, mga program na karaniwang na-maintain lang ng mga passionate volunteers.
mga taong ginagawa lang ito bilang hobby. Mga katulad nila si Colin na minsan ay nai-overwhelm sa laki ng responsibility. Kung gusto talaga nating maging secure ang digital systems natin, kailangan nating gumawa ng tamang support system bilang isang society. At suportahan natin ang open source community. Ang XZUtils attack ay sobrang sophisticated at kailangan nating tanggapin na posibleng may susunod pang ganitong klase ng atake. Ang tanging pag-asa natin. Kapag dumating ulit ang panahon na iyon, sana may panibagong bayani ulit na tulad ni Andres Freund, handang kumilos at magligtas.